panahon na naman ng bakasyon at pag-unwind. Pero, naku, yung ilan natin mga kababayan, sumasakit yung ulo at nasisira yung bakasyon dahil sa mga booking scams. Nako, tama ka dyan, Audrey. No? Laganap na naman yung mga manloloko. Pati sa mga hotel at tour bookings, ginagamit para manggatso. Alamin natin kung paano makakaiwas sa booking scam mula kay Assistant Secretary Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council. Magandang umaga po, good morning. Magandang umaga, Ma'am Meiji, Sir Audrey. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin sa DICT at sa CICC na rin po sa inyong programa ngayong umaga. Well, sir, ito, no, marami tayong mga kababayan, naluloko na pala, na-scam na pala, pero hindi nila alam o hindi nila ma-identify kung anong klaseng scam yun. Ano po ba yung ibig sabihin ng booking scam? Well, ang booking scam, Sir Audrey, is also known as yung mga vacation scams natin. Ito ho yung mga manluloko na nagpapanggap po ng mga either hotels, resorts, mga van rentals po. At lumalaga na po sila, ay naglalagay ho sila sa mga social media platforms natin. Tapos niloloko yung mga kababayan natin by pretending to be these establishments. Tapos kukunin ho yung pera natin. Tapos malaman-laman mo hindi ka pala nakapag-book do sa hotel na yon or sa van na yon or sa vacation house na yon. Sira yung bakasyon nyo. Pagdating mo doon, wala ka palang booking. Paano yan, di ba? Kasi for sure nakakalito din ho dahil akala mo legit. 'Di ba? Sa galing ng mga scammer ngayon, hindi mo na ma-identify kung ano. Meron po bang mga parang identifier dyan nasa? Well, marami naman po. Unang-una ho, kasi pag ang booking is dinaan nyo doon sa mga social media platforms, lalong-lalo na ho doon sa mga tinatawag natin mga sponsored sites. I-click nyo ho yung link, dadaling kayo sa isang website. Yung website na yun, malamang sa malamang ho, hindi ho yun yung mga legitimate websites. So, ang isa ho sa palatandaan, kung web page lang siya at hindi siya yung mismong app, nung booking app, medyo kaduda-duda na ho. Second, yung lahat ng available na dates na gusto nyo, pwede, lahat available. Pangatlo, una, nagpapa-advance payment ho sila. Tapos yung payment platform po, yung mga e-wallets ho natin, walang bank, wala ho silang mga bank accounts, which is usually the case pa ho, pag mga legitimate platforms. And pangatlo ho, parang pinag-a-advance talaga ho kayo ng pera kaagad-agad para ma-reserve yung booking nyo. Well, eto para sa mga kababayan natin, para makilala na nila kung ano yung mga technique nitong mga scammer na to, sa inyo pong mga nahuhuli, no? Ano po ba yung pangkaraniwang modus o style nila para makapanloko? Well, doon na, gaya na nabanggit natin, Sir Audrey, no? Ang unang first contact ho talaga nila is doon sa mga social media pages ho natin. They post ho, yung mga bahay, mga hotels, lalong-lalo na ho yung mga Airbnb type na mga vacation houses. In fact, may yung pinakasikat na kaso ho natin, isang sikat na artista, na yung bahay niya, pinagmukhang vacation house na up for rent. Tapos nung binuko yung bahay niya, private house naman ho. So napilitan siya maglagay ng karatula sa labas para sabihin hindi siya vacation house. So yun ho yung unang style nila. Second ho, papaklik kayo na link para ho idalhin doon or diretso magko-contact sa iyo through the Messenger app. So pag gano'n ho, magduda na ho kayo. Pangatlo ho, advance payment ang hinihingi ho nila. And pang-apat, wala hong legitimate na resibo at pinapabayad ho kayo online through e-wallets ho. Yun yung mga usually modus ho nila. So yun talaga, yung advance payment, doon palang magduda na po kayo. Oo, nabanggit nyo nga rin po, may mga ilang platforms na, na nadadaan pa rin ng scam. Meron pa po bang iba pang mga platforms, kahit kilala na po or sikat na, scam pa rin po pala ang ending? Well, in 2024 po, nagkaroon ho kami ng dalawang kaso. Yung isa ho, dinaan doon sa mga sikat na booking applications. And I'd like to take the opportunity para naman mabigyan din ng opportunity yung mga platforms na to, yung Agoda at saka Booking.com, kung saan inumpisahan doon sa platform nila, tapos nag-messenger direct doon sa mga biktima nung scam na to. Yung isa naman ho, the payment was processed online doon sa application na ho na yun. So, ang maganda hong gawin dito, pag halimbawa, in the second case, i-document nyo ho para ho mabigyan din ng kaalaman yung platform na yun. Kasi I'm sure they have internal mechanisms to address yung mga issues na ho na to. Wait lang ako, dahil pag ako nabubuking, ginagamit ko yung dalawang platforms na yan. So, kapag napunta ka na sa Messenger o different platform, dun magduda ka na. Magduda ka na. Okay. So, dapat all throughout, email pa rin from Agoda or from Booking. Tama, or kaya all throughout, andun, internal naman doon sa app. I've used that particular apps. Okay naman doon sila
Tapos may vetting mechanism naman sa, so relatively safe. Yung nakalusot lang siguro tong isang pagkakataon na to because nga ho dinala sa labas yung transaction. Well, sir, bilang panghuli, no, ano po ang inyong ma-advise sa ating mga kababayan, lalo na yung mahilig sa mga online booking, para makaiwas sa mga scammer na ito? Well, unang-una ho, tandaan natin, if it's too good to be true, it's not true. Pag halimbawa lahat ho ng dates na hinahangad nyo ay available, magduda na muna ho kayo. Pangalawa ho, pag masyadong mura yung rates as published. And pangatlo ho, pumunta ho tayo diretso do sa mga booking applications. At saka pag halimbawa webpage naman ho to ng mga hotel, dumiretso na ho tayo na mismo mag-type ng mga webpages ng mga hotels na ho na to. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Muli po nakasama natin si Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council ng DICT o Department of Information and Communications Technology. Maraming salamat, Asek. Good morning po, maraming salamat din po.